Sa gitna ng mainit na araw, naglalakad si Moises sa disyerto ng Midian, kasama ang mga tupa ng kanyang biyanang si Jethro. Tahimik ang paligid hanggang sa napansin niyang may isang palumpong na nagliliyab, ngunit hindi nasusunog. Ano ito? Nagliliyab pero hindi naubos. Kakaiba ito. Habang papalapit si Moises, isang tinig ang narinig niya mula sa apoy. Moises. Ako po ito, Panginoon. Huwag kang lalapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat ang lugar na iyong kinatatayuan ay banal. Ang tinig ng Diyos ay nagpatuloy, ipinahayag sa kanya ang kanyang plano para iligtas ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Egypt. Nakita ko ang paghihirap ng aking bayan. Isusugo kita sa parawan upang palayain sila. Ngunit sino ako, Panginoon? Isang pastor lamang ako. Paano ako haharap sa hari ng Egypt? Ako isa sa iyo, Moises. At ito ang tanda na ako ang nagsugo sa iyo. Ngunit nanatiling nag-aalangan si Moises. Kaya't nagbigay ng palatandaan ang Diyos upang patibayin ang kanyang loob. Moises, ano ang hawak mo sa iyong kamay? Isang tungkod ko, Panginoon. Ihagis mo sa lupa. At inihagis ni Moises ang kanyang tungkod. Pagdampi nito sa lupa, ang kahoy ay naging isang ahas. Napatras siya sa takot. Panginoon, ito ay buhay. Hawakan mo sa bundok. Huwag kang matakot. Dahan-dahang lumapit si Moises. Hinawakan niya ang buntot ng ahas. Ito ang magiging tanda sa mga tao na ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac ay sumasa iyo. Ngunit Panginoon, hindi ako magaling magsalita mabagal ang aking dila. Sinong nagbigay ng dila sa tao? Hindi ba't ako? Ngayon, humayo ka. Ako magsalita sa pamagitan mo. Ngunit humiling si Moises ng tulong, kaya't ibinigay ng Diyos sa kanya ang kanyang kapatid na si Aaron upang maging tagapagsalita. At nagsimula ang paglalakbay ni Moises pabalik sa Egypt. Dala ang tungkod na minsang naging ahas, isang simbolo ng kapangyarihan ng Diyos. Habang naglalakad siya sa disyerto, ang bawat hakbang ay puno ng takot, ngunit higit pa roon, puno rin ng pananampalataya. Panginoon, gabayan niyo ako. Hindi ako karapat-dapat. Ngunit naniniwala akong kaya mong gumawa ng himala. At sa kanyang kamay, ang simpleng tungkod ay naging sandata ng himala. Ang kanyang paglalakbay ay magsisimula pa lamang. Ang kwento ng pananampalataya, pag-asa at kapangyarihan ng Diyos.